Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay masasabay mong katiwa-tiwala ang mga tao sa paligid mo. Hindi mo matitiyak kung sila ba ang lubos na makakatulong sa iyo o sila pa ang magdadala sa iyo sa matinding kapahamakan at kamatayan. Kaya habang maaga pa ay kilalanin na muna ang pinagmulan at totoong hangarin ng isang tao bago makisama at ibigay ang tiwala. Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marihila, na tubong probensya ng Quezon. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay nahahati sa dalawang bahagi na halaw sa tunay naming karanasan. Ang unang kwento ay ukol sa aming engkwentro ng kapatid ko, pati na rin ng sister-in-law ko, noong nagbakasyon kami sa bahaging Antique. Natatandaan ko noong taong 2007, nagbabalak ang pamilya ng sister-in-law ko na magbakasyon ng kaunting araw sa Antique para mabisita ang mga kamag-anak ng mama niya at makarating na din sa Boracay. Malapit lang din kasi sila sa Aklan. Malapit naman sa akin ang kapatid ko. Gayon din ang sister-in-law ko. Kaya pumayag akong sumama sa kanila. Sabik na sabik din ako makasakay sa eroplano dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon na makakasakay ako sa eroplano. Sumapit ang buwan ng Mayo, kasagsagan ng bakasyon, at wala akong trabaho. Sabado ng madaling araw at sinundo kami ng van na hire ni Tita Lydia, na ina ni Ate Marie na sister-in-law ko. Pagkakasama kami nila Kuya Philip, kapatid ni Ate Marie, at sina Leslie at Melanie. Pati na rin ang asawa niyang si Kuya JR at Daddy Kelvin. Antok na antok ako sa biyahe dahil kakaunti pa lang ang tulog ko. Napakalayo ng aming destinasyon, kaya kinakailangan kong mag-ipon ng lakas. Nag-i-stop over din kami sa mga fast food restaurant at umu-order na lang ng mga pagkain kainin namin sa biyahe. Kumbaga, drive-thru. Mag-aaksaya lang kasi kami ng oras kung bababa pa kami sa fast food at doon mismo kakain. Isa pa ay baka gahulin kami sa oras, kaya kinakailangan din naming dumiretso sa pagbibiyahe. Nakarating kami sa terminal ng bandang tanghali, pero napag-alaman pa namin na hapon ang flight. Kaya pala maaga kaming nakarating doon ay gugugol pa kami ng ilang oras dahil sadyang hapon pa ang aabutin talaga ng flight. Naggala at kumain na muli kami para mawala ang inip. At nang sumapit ang hapon, ay sumakay na din kami sa eroplano. Medyo kinakabahan lang ako noong bago pa lamang kaming paakyat at para bang hinahalukay ang bituka ko. Pero kinalaunan ay nasanay na din ako sa kakaibang pakiramdam. Mabilis lamang ang biyahe namin sa eroplano. Lumapag kami at sumakay pa sa bus. Pagkatapos ay dumaong kami sa port at sumakay sa isang lansa patungo sa kabilang bayan. Doon sa port ay may nakita kaming van na sinakyan namin patungo sa Antique. Habang nasa biyahe ay nakita ko ang mga daan naming tinahak. Ibang-iba sa probinsya. Pero hindi ko na iyon inisip dahil ang mahalaga sa akin
ay makapaggala sa magagandang lugar tulad niyon. Inabot na kami ng mga bandang mag-aalas 5 ng hapon bago kami nakarating sa Malumpati Antique, kung saan nakita ko ang napakaraming divers na nag-i-enjoy sa cold spring. Marami pang mga tao sa lugar na iyon at hindi ko maintindihan ang mga lengguwaheng binibigkas nila habang nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi nagtagal ay sinalubong kami ng mag-asawa at nagpakilala sila bilang sina Tito Enrico na kapatid ni Tita Lydia. Pati na rin ang asawa nitong si Tita Desiree. Kapwa sila magigiliw sa bisita at talagang mababait. Ipinakilala ako ni Tita Lydia sa kanilang dalawa at lubos ko naman iyong ikinatuwa. Inanyayahan nila kaming magtungo sa kanilang bahay at nagulat pa ako dahil nasa mataas na bahagi ang bahay nila at kailangan pa naming umakyat sa sementadong hagdanan. Pagkadating namin sa kanilang bahay ay nanlaki ang mga mata ko sa mga nakakapangilabot na obra maestra. Mga penta ng isang mahusay na pintor at nabanggit pa sa amin ni Tito Enrico. Nagawa iyon ng panganay niyang anak na si Israel. Kaso ay abala ito sa trabaho sa Maynila, kaya hindi ito nakauwi sa bakasyon. Ganoon na lang ang panghihinayang ko dahil gusto ko rin sana siyang makilala dahil may kakayahan din ako sa pagguhit at mukhang nahalina ako sa kanyang likhang sining. May malaki pang frame na canvas sa gawing harap ng hapagkainan kung saan nakaguhit ang mga larawan ng buong mag-anak. Talagang kawangis na kawangis iyon ng mag-anak. Ramdam ko sa pinta ang kasiyahan ng likhang sining at sa emosyon pa lang na ipinakita sa larawan ay nawari ko na masayahin ang naturang pintor na anak ni Tito Enrico. Karamihan sa kanyang mga obra maestra ay gumagamit siya ng maliliwanag at malalamig na kulay ng panghibo. Hindi nagtagal ay inimbitahan nila kami sa vacation house na pinagpapatuluyan nila ng mga bisita at doon na kami ipinaganda ng masarap na hapunan. Dahil sigurado silang pagod at gutom kami sa biyahe. Bagay na hindi na namin matanggihan dahil medyo kumakalam na din ang mga sikmura namin. Lumabas kami ng bahay at bumaba sa hagdan. Napasulyap ako sa bahaging kaliwa at nahuli kong nakamasid sa amin ang 4 na kalalakihan na medyo masasama ang tingin at panay ang mga bulungan na parabang kami ang kanilang pinag-uusapan. Kinakabahan ako at umiwas ng tingin. Subalit nang makababa na kami ay napansin ko na kinausap siya ni Tito Enrico. At masaya pala silang nagbatian bago pa umalis palayo. Nabanggit naman ni Tito Enrico na mga kumpare niya ang mga iyon. At naikwento niya na magbabakasyon kami sa Malumpati bago kami magtungo sa Boracay. Naimasmasa naman ako at naisip na baka dala lang ng gutom. Kaya napagkamalan ko silang masasama ang tingin sa amin. At yun nga, nagtungo kami sa vacation house at talagang namangha ako dahil yari sa kahoy na may barnis ang naturang bahay. Malawak iyon na may mahabang lamesa at upuan sa unahan. Tumungaw ako at kitang-kita ko mula doon ang malawak na cold spring at mga bahay sa ibabang bahagi. Umaliwalas ang pagkaramdam ko at talagang narelax ako sa hanging dumadampi sa aking balat. Napakaganda ng tanawin at masaya ako na nakarating sa ganoong kalayong lugar
na nagtataglay ng malaparaisong kagandahan ng paligid. Natuwa din ako habang pinagmamasdan ang masasaya at simpleng pamumuhay doon ng mga tao. Kahit hindi ko naiintindihan ang wika nila, ramdam ko ang pakikipagbayanihan at pakikisama nila sa isa't isa. Hindi pa man lang natatagalan ay naglabas ng masasarap na pagkain sa mesa ang dalawang binatang anak ni Tito Enrico na sina Emmanuel at Ezra, na 3 taon lamang halos ang kabataan sa akin at kapwa nag-aaral pa sa kolehiyo. Mga diver din sila tulad ng ibang nakita ko sa Cold Spring. Kaya naman kung may biglang malunod o magpapaturo sa paglalangoy, ay sila ang eksperto na pwedeng lapitan at pagtanungan. Lalo akong nagutom sa masasarap na nakahaing pagkain tulad ng inihaw na tilapiyang may sarsa, pati adobo sa langis at iba pang ulam. Nagsalo-salo na kami sa pagkainan bago pa lumubog noon ang araw. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan ng kanilang pamilya. Napagtanto ko na likas na masayahin at palakwento ang kanilang pamilya. Kaya hindi kami naboring sa pagkain. Naisipan pa ng kapatid ko, pati ng sister-in-law ko, na mag-night swimming sa Cold Spring. Na sinang-ayunan naman ng kanyang mga kapatid. Niyaya din nila ako kaya hindi na rin ako nakatanggi. Nang makatapos na kami sa pagkain at nakapaglinis na kami ng katawan, kasabay na nakapagpalit na kami ng damit, ay nagpahinga kami ng kaunting sandali. Pagkatapos ay nagtungo kami sa Cold Spring at nagsipaglangoy. Napasigaw si Kuya JR sa sobrang lamig ng tubig na para bang may yelo. Pakiramdam ko ay pupulikatin ako sa matinding lamig. Pero nang masanay ako ay nakapaglangoy ako. Kaso talagang napapakislot din ako sa matinding lamig. Hindi ko na rin natagalan dahil sa pagkatapos kong mag-float at mag-dive ay umahon na ako. Dahil talagang nanginginig na sa lamig ang buo kong katawan. Nagmamadali akong bumalik sa vacation house para makapaligo ng mainit na tubig at makapagpalit ng damit. Nang bigla akong may nakabunggong babae na mukhang dalagita. Humingi ako ng paumanhin sa kanya at pag-angat niya sa akin ng tingin, ay napansin ko na tumalim at kumislap ang kanyang mga mata bago ngumiti sa akin. Kaso parang tumayo ang mga balahibo ko ng mga oras na yon dahil mukhang nakakaloko ang kanyang ngiti. Yun bang ngiti na tagos sa laman at talagang nakakawala ng ulirat. Bahagya akong napaatras at gusto ko na sanang umiwas ng tingin. Pero lumapit pa siya sa akin at sinabing, sa susunod ay mag-ingat ako sa aking dinadaanan dahil baka mapahamak pa ako. Naamoy ko pa ang kanyang hininga na lalo kong ikinagulat. Nakaamoy ako ng malansa at nabubulok na karne mula sa bibig niya. Kaya kamuntikan nang bumaliktad ang sikmura ko. Hindi pa nagtagal ay nakaramdam ako ng matinding kilabot nang makita ko nang ibinuka ng babae ang kanyang bibig at lumitaw ang mahahaba at matutulis nitong mga bangil. Sigurado akong papatayin ako ng babae. Kaya gano'n na lang katindi ang panginginig ng kamay ko. Binala ko na sanang sumigaw at humingi ng tulong nang bigla kong narinig ang boses ni Tia Lydia. Pareho kaming nagulantang at natigilan ng babae. Parang nagising ako sa pagkatulala ng paulit-ulit kong marinig ang mga sigaw ni Tita Lydia habang tinatawag niya ang pangalan ko.
Tumugon ako sa kanya at tinanong niya kung sino ang babaeng kausap ko. Hindi ako nagbahalatang takot, kaya nagkunwari ako na parang walang nangyari. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang boses ko at sinikap kong magsalita at sinabing nakabunggo ko lamang ang babae. Dahil doon ay nagbandali ng lumagpas sa harapan ko ang babae at umalis siya sa lugar na kinatatayuan ko. Kaya naman kaagad akong umakyat sa itaas dahil bumalik na naman ang panginginig ng katawan ko, dulot ng lamig at sa paghampas ng simoy ng hangin. Pagkaakyat ko sa itaas ng vacation house, ay inabutan ko na nagsisipag-inom na sa may bahaging lamesa ang mag-asawang sina Tita Lydia at Tito Kelvin. Pati na rin sina Tita Desiree at Tito Enrico. Kasama ang dalawa nitong binatang anak. Katabi ang 4 na lalaking nakita ko sa ibabang bahagi ng vacation house. Ipinakilala ni Tito Enrico sa akin ang mga kumpare niya at pagkatapos ay inabutan pa ako ng San Miguel Beer bilang pampainit ng katawan. Hindi ako malakas uminom at tuwing may okasyon lamang ako umiinom ng alak. Pero bilang pakikisama at respeto, ay hindi naman ako tumanggi. At nakiharap ako sa kanilang lahat pagkatapos ay tinungga ko ang laman ng bote. Walang ano-ano ay gumuhit iyon sa lalamunan ko. Sa puntong iyon ay para bang nagising ang diwa ko. Dulot ng beer sa katawan ko. Kakaibang swabe ang nararamdaman ko sa bawat paghagod dulot ng beer. At nakaramdam ako ng kaunting init sa aking katawan. Bago ako tuluyang nagpaalam sa kanila, kaso nasulyapan ko ang isa sa mga lalaki na nakatingin sa katawan ko. Tinapunan ko siya ng masamang tingin dahil naisip ko na baka manyak ang lalaking iyon. Dumiretso ako sa kwarto at isinarado kong mabuti ang pintuan. Biglang dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko at sumagi na naman sa isip ko ang imahe ng babaeng nakasalubong ko. Sa pagkakataong iyon ay bumalik sa alaala ko ang mga sinabi sa akin ni Annie na katrabaho ko ukol sa mga aswang, na nababalitaan niya sa mga kaibigan niya na di umano ay buhat pa sa iba't ibang dako ng probinsya at bayan na lumuluwas at naghahanap ng kapalaran sa antike. Kahit naman ang mga aswang ay para din silang mga ordinaryong tao na may mga pangarap din sa buhay at gustong makaahon sa matinding kahirapan. Kaya hinahanap nila ang kanilang swerte sa ibang lugar. Subalit kaakibat pa rin iyon ay ang paghahanap nila ng mga lamang loob ng tao bilang kanilang pangunahing pagkain. Hindi ko lubos maisip na doon pa ako mismo makatagpo ng aswang. At ang kinakatakutan ko pa, baka balikan pa ako ng babae at patayin. Pilit ko iyong iniwaglit sa isip ko at itinuon ang pansin ko sa paliligo. Nagtungo ako sa bahaging kusina kung saan natagpuan ko ang isang maliit na electric kettle na isinaksa ko sa outlet pagkatapos ay nilagyan ko iyon ng tubig at naghintay ako bago kumulo ang tubig. Dinala ko ang bihisan sa banyo at ibinuhos ko sa timbang mainit na tubig. Nang makasigurado ko na medyo nagiging maligamgam na ang tubig, ay tsaka pa lamang ako naligo. At dahil doon ay tuluyang napawi ang lamig sa katawan ko. Natapos ako sa paliligo at pagbalik ko sa kwarto, ay inabutan ko na ang aking sister-in-law, pati ang mga kapatid niya na nagsipagpalit na din ng mga damit. Nagkakwentuhan pa kami ng ilang sandali
hanggang sa nag-brown out at namatay lahat ng ilaw sa paligid. Mabuti na lang ay may inihandang mga kandila sina Tito Enrico at Tita Desiree. Kasi sa lugar daw nila ay palaging may brownout. Kaso ay mahihirapan pa rin kaming matulog. Kaya naglabas ng mga abaniko sina Tita Desiree at iyon ang ipinampaypay namin. Wala pang anak ng mga panahong iyon sina Kuya Philip at Ate Marie. Kaya madali para sa kanila ang makapaggala. Wala pa silang mabigat na responsibilidad at nakakatipid pa sila sa gastos. Kaya naman nakakapag-ipon sila ng pera na inilalaan nila sa paggala. Nakisali pa silang mag-asawa sa umpukan ng inuman at nakitagay pa ng ilang beses bago dumating na naman ang dalaw pang kumpare ni Tito Enrico. Naghintay pa ako ng ilang sandali bago pa natuyo ang buhok ko. Paniniwala kasi sa probinsya namin na bawal humiga sa kama o matulog kapag basa pa ang buhok. Dahil magiging rason iyon upang mabaliw ang isang tao o di kaya ay mabulag. Totoo kaya yon? Nangangalay na din ang kamay ko sa kakapaypay. Pero hindi pa rin ako tumigil dahil sa mga lamok na umaali-aligid sa paligid. Mukhang maghahating gabi na kaya nakaramdam na ako ng antok. Tila hindi na yata magkakakuryente ng mga sandaling iyon. Kaya nagpaalam na ako sa mga kapatid ni Ate Marie na matutulog na. At pumuesto na ako sa kama. Tiniis ko na lang ang magdamag na pagpapaypay kaysa naman maligo ako sa pawis. Inakala ko noon na dire-diretso akong makakatulog. Subalit bumangon ako bandang 3:00 ng madaling araw at umihi ako sa banyo. Hindi na ako nagpigil ng ihi dahil ayaw kong magkasakit sa bato. Dahan-dahan akong tumayo at maingat na hindi lumika ng ingay o gumawa ng anumang pagkilos na makakaistorbo sa pagtulog ng mga kasama ko sa kwarto. Dumiretso ako sa banyo at doon ako nakaraos. Isinarado kong mabuti ang pinto at pagkatapos ay naisipan kong sumilip sa mga nagsisipag-inom dahil nakakarinig pa ako ng mga ungol at ilang bulungan. Hanga din ako sa tibay ng sikmura ni Tito Enrico at ng kanyang pamilya, pati sa mga kainuman. Inabot na sila ng madaling araw sa pag-iinom, pero malalakas pa rin silang umiinom ng alak. Bahagi akong binuksan ng pinto. Medyo madilim na sa may hapagkainan. Ngunit naaaninag ko pa rin ang kanilang mga ikinikilos at anyo. Napansin ko na mukhang nakatulog na sa upuan sina Tita Desiree at ang mag-asawang sina Tita Lydia at Tito Kelvin. At habang kumukuha sa isa pang lamesa ng mga natitirang pulutan sina Tito Enrico, gayon din ang kanyang mga anak. Malalakas palang uminom sina Tito Enrico, pati na rin ang mga anak niya. Hindi na ako nagtataka kung bakit dinadayo sila ng mga kaibigan nila. Muli akong nag-focus ng atensyon at sa isang sulok ng lamesa ay nakita ko na inaantok na ang isa pang kainuman ni Tito Enrico. At mukhang lasing na ito dahil pulang-pula na ang mukha niya at halos mapapikit na siya mula sa kinaupuan. Samantalang ang isa sa 4 na lalaki ay isinasawsaw ang dulo ng daliri sa tagayang may lamang alak habang walang nakakapansin sa kanya. Natakot ako sa nakita ko, pero nanatili pa rin akong tahimik. Sumagi sa isip ko ang kwento sa akin ng malayo kong kapinsan na buhat sa Sorsogon, na makilala lamang ang isang manlalason sa pamamagitan ng pagsawsaw ng daliri nito sa tagayang alak at pagsambit ng pabulong na orasyon para lasunin
at patayin ang gusto nitong biktimahin. Kaya naisip ko na marahil ay manlalason ang lalaking iyon. Kaya nabahala ako sa kaligtasan ni Tito Enrico, pati na rin ng mga anak nito. Inilibot ko ang mga mata sa malawak na bulwagan habang may nasumpungan akong isang bukas na kwarto kung saan kabiyak lamang ang pagkakabukas ng pinto. May liwanag pa rin mula sa ilaw na kandila na tumatanglaw sa silid, at doon ay naaninag ko ang kalahating katawan ng isa pa sa mga kainuman ni Tito Enrico na mukhang wala ng buhay at puno ng dugo ang kanyang katawan. May nakaharang sa kanyang isang lalaki at isang babae na parabang may kinakain na hindi ko mawari. Makalipas ang ilang minuto, ay nagulantang ako nang tumayo ang babae at lalaki. Kitang-kita ko na puno ng tumutulong malalapot na laway at dugo ang kanilang mga bibig. Nagbabaga ang mga namumulang mata at nagtataglay ng matutulis na kuko. Malaalamris sa tigas na makakapal na buhok. Pagkasulyap ko sa lalaking nakahandusay sa silid, ay halos mapasuka ako sa pwesto ko nang makitang butas ang tiyan nito at nakalabas ang kanyang luray-luray na bituka. Sa puntong iyon ay rumestro sa isip ko na mga aswang sila at balak nilang patayin ang mga kamag-anak at magulang ng aking sister-in-law. Partikular na din kami. Napasigaw ako at halos mapatid ang litid ko sa liig na lubos na ikinagulat ng lahat. Isinarado ko ng mabuti ang pinto at pagkaharap ko sa kama ay bumangon lahat ng mga kasamahan ko habang nagkukusot na mga mata at nag-uunat ng mga braso. Tinanong ako ng kapatid ko kung anong nangyayari at nabanggit ko na mga aswang ang kainuman ni Tito Enrico at balak pa silang lapain ng mga ito. Napakunot ang noo niya at hindi niya ako maunawaan sa mga pinagsasabi ko. Hanggang sa makarinig kami ng malalakas na sigawan sa labas. Naalarma kaming lahat pero minabuti naming maghanap ng armas bago kami lumabas ng kwarto. Naalala ko ang cutter sa loob ng bag ko at dali-dali ko iyong kinuha pagkatapos ay kaagad kaming lumabas sa kwarto. Naalala ko na may gunting pala sa kusina at iyon ang pinanggupit ko sa kape. Dali-dali ko iyong kinuha pagkatapos ay kaagad kaming pumunta sa labas. Pagkabukas namin ng pinto ay sumilay sa mga mata namin ang nakakapangilabot na tagpo. May sugat sa balikat si Tito Enrico habang nakikipaglaban siya sa aswang. Samantalang ang mga anak niya ay may hawak na mga itak at bote ng alak habang pilit na nilalabanan ang tatlo pang aswang kasama ang pamilyar na babaeng nakabunggo sa labas ng vacation house. Nangingitslap ang kanilang mga namumulang mga mata at pilit silang umaatake. Kaya naman tumulong na kami at pinaghahagis lahat ng basyo sa mga aswang. Subalit napakalakas ng kanilang puwersa. Nagalosa ng babaeng aswang si Kuya JR. Kaya inilabas ko ang gunting at maswerte ko nahagip ang braso niya at isinaksak ko sa kanyang tagiliran. Nahiwa ko ang balat niya pero maliit na sugat lamang ang nilikha niyon. Pinagtulungan siyang sakalin ni Kuya Philip at Kuya JR. Subalit nasipa silang dalawa ng babae. Pinatakas kaming mga babae ni Tito Enrico
para makahingi kami ng tulong. Sinamahan kami ni Emmanuel para makarating sa kaibigan ni Tito Enrico na si Calando. Dahil may kakayahan itong pumatay ng mga aswang at mayroon din itong kamag-anak na mga alagad ng batas. Nagmadali kaming kumaripas ng takbo palabas ng vacation house bago pa kami malapitan ng mga lalaking aswang. Subalit laging gulat namin na sinundan pala kami ng babaeng aswang. Mabilis siyang nakalundag at nakaiwas sa mga pag-atake ni Tito Enrico, pati na rin sa mga anak nito. Mabuti na lamang at maliwanag ang kabilugan ng buwan. Subalit kahit ano pang bilis namin ay inigitan pa iyon ng babaeng aswang. Kaya umisip ng paraan si Emmanuel, at nang makarating kami sa maraming punong kahoy at matatalahib na lugar, ay nagsipagtago kami. Yumukod at tumahimik. Tanging mga hininga lamang namin ang maririnig sa bahaging iyon ng kasukalan. Nagmatsyag kami at nakita namin sa di kalayuan ang babaeng aswang na para bang wala sa sariling katinuan. Sumingot-singot siya sa hangin habang paikot-ikot ang paningin na nakasunggab sa paligid. Pakaramdam ko ay inamoy at inalam niya kung saan kami matatagpuan. Walang ano-ano ay lumiko sa kabilang daan ng aswang, kaya kahit paano ay nakahinga kami ng maayos. Hindi na kami nito nasundan at posibleng may ibang tao itong nasumpungan, kaya minabuti niyang lumihis ng daan. Pero nanigurado pa rin kami na hindi niya kami babalikan. Naghintay pa kami ng ilang sandali hanggang sa hindi na namin siya nasilayan, kaya minabuti na naming tumayo. Subalit wala pang isang minuto ay nakarinig kami ng mahihinang pag-angil sa likuran namin. Dumagundong na naman ang malalakas na kaba sa dibdib ko at pinagpapawisan ako ng malalamig. Parang gusto kong maihi at matunaw mula sa kinatatayuan ko dahil sa sobrang takot. Pagtalikod namin ay kasing bilis ng kidlat na dumamba sa likuran ni Emmanuel ang aswang na naging dahilan para tumilapon ang hawak niyang itak sa malayong bahagi. Nataranta kami at naghanap ng armas na pwedeng maipanlaban dito. Maswerte na nakakuha si Ate Marie ng malaking bato at ubod lakas niyang inahampas ng paulit-ulit sa ulo ng aswang hanggang sa nabitawan na nito si Emmanuel. Tinulungan namin siyang makatayo ng maayos at bago makaatake at makabawi ang aswang ay dali-dali kaming naglakad patungo sa lugar na kinabagsakan ng itak. Nakita ni Emmanuel ang itak sa damuhan. Subalit sa kamalas-malasan ay nasa bunutan ng aswang si Leslie bago niya sinipmuraan sa tiyan. Umatake si Melanie at sinuntok sa mukha ang aswang. Pero mabilis din siya nitong naitulak at napabagsak siya sa lupa. Binulyawan ni Emmanuel ang aswang subalit hindi pa rin ito binibitawan si Leslie. Kaya sumalakay kami ni Ate Marie at pinagtulungan na namin ang aswang. Dahil doon ay nabitawan niya si Leslie. Kaso kaming dalawa naman ang napuruhan. Sinampiga ako sa mukha samantalang tinadyakan naman si Ate Marie. Kaya napaurong kami sa kanya. Ngunit mabilis namang umaksyon si Emmanuel. Bumuelo siya at natigilan ng aswang mula sa kanyang kinakatayuan. Ginilitan niya ito sa leeg at pagkatapos niyon ay sumirit ang dugo nito sa lupa. Hindi pa siya tinantanan ni Emmanuel at pinagsasaksak pa niya sa dibdib at tiyan ang aswang bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Ipinikit ng aswang ang kanyang mga mata hanggang sa maging ganap na itong malamig na bangkay.
Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Tumawid pa kami ng ilog bago namin nasumpungan ang lugar kung saan may mangilan-ngilang mga kabahayan. Nagtungo kami sa isang kubo at kumatok sa pinto si Emmanuel. Pinagbuksan iyon ng isang makisig na lalaking mukhang magbubukid na sa tingin ko ay nasa 40 anyos. Nagpakilala si Emmanuel bilang anak ni Tito Enrico at doon namin nalaman na si Calando pala ang kausap niya. Humingi ito ng tulong ukol sa pagsalakay ng mga aswang sa vacation house at nanganganib ang buhay ng kanyang pamilya at kamag-anak. Saglit na pinapasok kami sa loob ni Calando habang binibigyan ng panuto ang asawa kung paano kukontakin ang kapinsan nitong pulis sa bayan. Nakita naming may kinuhang buntot pagi at maliit na botelya si Calando. Pagkatapos ay ibinigkis sa kanyang bewang ang kalubang may itak at pagkatapos noon ay sinamahan na kaming makalabas ng bahay. Sa tindigan at porma pa lang niya ay halata ko na bihasa siya sa pakikipaglaban at mukhang kayang-kaya niyang pumatay nga ng mga aswang. Malalaki ang mga hakbang namin at talagang nagmamadali kaming naglakad sa masukal na daan. Subalit bigla kaming napahinto nang may lumundag sa aming isang bulto. Nang makalapit ito ay doon namin napagmasdan ang totoong anyo nito. Namumula ang mga mata, puno ng pangil ang buong bibig, at nangingintab ang malansa at nanlilimahin nitong hubad na katawan. Inilabas ni Calando ang buntot pagi at walang habas na pinaghahagupit ang aswang. Kasabay niyon ay winisikan niya ng likido na nagmumula sa hawak niyang botelya. Umangil ang aswang habang umuusok at nasusunog ang kanyang balat. Hindi nagtagal ay nanghina ang kanyang katawan at nawalan siya ng balanse na napahandusay sa lupa. Nanginginig ang katawan nito bago siya nawala ng hininga at doon mismo nasawi ang aswang. Nagpatuloy na kami sa paglalakad dahil lalo kaming nag-aalala sa kalagayan ni Tito Enrico, pati na rin sa asawa nito, anak at mga magulang ni Ate Mare. Malapit nang sumikat ang araw at nakakatiyak ako na maraming tao ang mabubulabog sa mga ingay at kaguluhan sa vacation house. Bumalik kami sa kakahuyan at wala naman kaming namataang aswang sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa gawing Cold Spring at doon ay may mangilan-ngilang mga residente ang nagkikiosyoso sa labas. Kaya naman nang makaabot kami sa vacation house at marinig namin ang malalakas na kalabog at dagundong ay umakyat kami sa hagdan. Inabutan naming nakahando sa isa sahig ang isa pa sa mga kainuman ni Tito Enrico na wala ng buhay at tigmak ng dugo. Samantalang nakasiksik sa isang tabi ang asawa ni Tito Enrico kasama ang anak nitong may sugat sa tagiliran habang nakaagapay sa kanya si Kuya Philip, katabi sina Tito Kelvin at Tita Lydia na umiiyak habang pinagmamasdan si Tito Enrico na sinasakal ng pagkahigpit-higpit ng nag-iisang natitirang aswang. Halos magtarak na si Tito Enrico sa kakapusan ng hininga dulot ng matinding pagkakasakal sa kanya ng aswang. Sumigaw si Calando at hinamon niya sa duelo ang aswang. Bagay na lubos nitong ikinatuwa at hindi inatrasan. Pinakawalan nito si Tito Enrico at bago pa siya mapabagsak sa sahig ay kaagad siyang nasalo ni Emmanuel. Umatras kami at tumakbo patungo sa pamilya ni Tito Enrico. Gayon din sa mga magulang ni Ate Mare. At pinanood namin ang labanan ni Calando pati ng matapang na aswang. Inalabas ni Calando ang itak
Medyo nasugatan at nakalmot siya ng aswang. Ngunit sa mga kasunod na buwelo ay mabilis na siyang nakailag. Pinag-aralan niya ang mga kilos nito. Pagkatapos ay tsaka siya umatake. Maliksi man kumilos ang aswang ay napuruhan naman siya sa dibdib at tagiliran ni Calando. At dahil doon ay bumagal ang pag-atake nito. Tuloy-tuloy lamang ang lalaki sa pagsasaksak sa aswang. Hanggang sa mapadapa siya sa sahig at tuloy ang hindi na makabangon. Ibinuhos ni Calando ang natitirang likido mula sa botelya. At doon napasigaw ang aswang habang nilalamon siya ng usok at nasusunog ang kanyang buong katawan. Matapos lamang ang ilang minuto ay namatay ang aswang. At hustong nakarinig kami ng tunog ng sasakyan ng pulis sa ibabang bahagi. Pumasok ang 3 kapulisan kasama ang hepe at dali-dali silang nagtungo sa mga bangkay. Nang may masmasan si Tito Enrico ay inimbitahan siya ng hepe sa presento upang ipaliwanag ang nangyari. Sumisibol na noon ang araw. Sumama ng matiwasay si Tito Enrico kasama si Calando, pati si Tita Desiree. Gayon din si Tito Kelvin at Tita Lydia. Samantalang naiwan naman kami sa vacation house. Nakabalik sila sa katanghalian at base pa sa kwento ni Tito Enrico ay kamuntikan pa siyang mabilanggo. Mabuti na lang at napatunayang self-defense ang ginawa niya at pinayagan na din silang makauwi ng mga pulis. Nagkausap pa sila ni Calando bago ito bumalik sa kanyang bahay. Batay dito, nakilala niya ang mga naging kainuman ni Tito Enrico. Dati pa niya itong nahuling pumapatay ng mga tao sa liblib na bahagi ng lugar. Bago pagnakawan ng mga ari-arian ang mga taong nabibiktima nila. Nasabi naman ni Tito Enrico na kaibigan ang mga ito ng kapinsan niyang si Waldo at hindi niya sukat akalaing gagawan siya nito ng masama dahil nakainuman na niya noon pa man ang mga ito. Subalit wala namang masamang ginawa sa kanilang magkapinsan. Buwelta rin ni Calando na magagaling magpanggap ang mga katawang aswang. Kaya sa kasunod ay huwag na itong basta magtitiwala sa mga taong labas. Lalo't hindi pa nito nakilala ng lubusan. Isa pa, ekspertong mga manlalason at mga taglay na hipnotismo ang mga ito. Kaya hindi siguro agad maramdaman ng mga nabiktima nilang kainuman na may masamang balak sa kanila ang mga katawang aswang bago sila patayin. Napagkasunduan namin na hindi na ituloy ang pagpunta sa Boracay at bumalik na rin sa probinsya. Sa takot na baka may masumpungan pa kaming aswang at mas malaking panganib ang kakaharapin namin. Pinakaiusapan naman kami ng mag-anak na manatili na muna doon kahit ilang araw bago kami umalis. Sa pangamba ni Tita Lydia na baka may masamang mangyari na naman sa pamilya ng kanyang kapatid at para mapanatag ang loob nito, ay nanatili kami ng 3 araw bago kami tuluyang umalis. Hindi na namin nagawang gumala pa sa kung saan-saan dahil sa traumang inabot namin sa mga aswang. Mas minabuti na lang naming manatili sa vacation house at makasama ang pamilya ng aking sister-in-law. Doon ay mas lalo ko pa silang nakilala at nakapagpalagay ang loob. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Maayos naman kaming nagpaalam sa kanila at nagpasalamat sa kanilang magiliw na pagtanggap sa amin. Matiwasay naman kaming nakauwi sa probinsya, pero baon pa rin namin sa aming alaala ang nakakapangilabot na karanasan sa Antique sa kamay ng mga aswang.
Nabitin man ako sa aking naging bakasyon ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil iniligtas niya ako sa kapahamakan at maging sa mga kampo ng kadiliman. Hindi na kami muling bumalik ng kapatid ko pati ng sister-in-law sa lugar na yon. Kahit pa maganda talaga ang kapanapanabik at masarap maglangoy sa malakristal na cold spring sa Malumpate. Ipinagpalagay ko na lang na isang masayang alaala ang pagtatampisaw sa katubigan sa cold spring. Sa tuwing may family reunion ang pamilya ng sister-in-law ko ay umuwi ang pamilya ni Tito Enrico. Kaya naman nakakasagap kami ng mga balita ukol sa kasalukuyan nilang kalagayan sa Antique. Simula nang maganap ang trahedya ay madalang nang makipag-inuman si Tito Enrico sa mga kaibigan at kakilala niya doon. Pero malakas pa rin ang turismo sa kanila at marami pa ring dumarayong mga bisita at turista sa Malumpati Cold Spring. Tuwing may mga mahahalagang okasyon na lamang siya nagkikipag-inuman. At talagang nag-iingat na siya lalo na sa mga dayuhan dahil ayaw niyang maulit ang nakakapangilabot na karanasan sa aswang. Dumadalas na din ang pagbisita dito ng panganay nitong anak buhat sa Maynila. Simula nang malaman nito ang nangyari sa kanilang pamilya. Masaya ako dahil nasa mabuti naman silang kalagayan. At kahit paano naman ay napalapit na din naman ang loob ko sa kanila. At itinuring ko na din silang parang tunay na kapamilya na may malasakit at pagpapahalaga sa akin. Dito na po nagtatapos ang unang bahagi ng kwento. At sana ay subaybayan pa rin ninyo at suportahan ang ibabahagi ko sa ikalawa pang kabanata ng kwentong kababalaghan ukol sa mga aswang. Maraming salamat po sa pakikinig. Abangan po ninyo ang pangalawa kong kwento sa kabilang channel ni Sir Casper. Doon sa Coffee Time, Tagalog Horror Stories. Uy, maraming salamat pala sa lahat ng nag-subscribe doon. Mabuhay kayo.